Itong halaman na dapat mong ilagay sa loob ng bahay. So, kung halimbawa po kasing maliit, hindi pa kita yung mga penetrations, yan. Pag nagmamature, pwedeng-pwede po sa loob ng bahay, ano. At ito po yung nag-a-add ng charm sa mga nito. Kaya lang po, bigyan siya ng enough na lightning para po hindi mag-droop yung kanyang mga dahon, ano. 7 halaman na dapat mong ilagay sa loob ng bahay. Yan po ang topic natin ngayong araw na ito. Hello everyone! This is Sir Mizunao of Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. May nagtanong po kasi sa akin, ano, kasi sila yung mga baguhan at gustong-gustong mag-alaga ng halaman pero wala silang malawak na bakuran. Ang available lang daw sa kanila is yung loob ng bahay. Minsan naman, meron pong nagtatanong sa akin kasi gusto nga nilang mag-alaga ng halaman na laging nakikita kahit na nasa work, sa office, yung nasa loob ng kanilang office. Kaya may nagtatanong sa akin, ano yung maisasuggest kong mga indoor plants, ano, o mga halaman na pwede sa loob ng bahay. Yan po yung ibibigay ko sa inyo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP at ngayon nga po pag-usapan natin 7 halaman na dapat nyong ilagay sa loob ng bahay dahil ito pong mga halaman na to magandang tingnan, ano, yun yung ating mga criteria. Pwedeng ipang display, kakaiba at nagbibigay ng atraksyon. At syempre, iniisip natin yung kanilang kondisyon, ano? Kasi minsan po sa loob ng bahay, alam natin wala po diyang sikat ng araw na natatanggap or lesser, ano, mula lang dun sa mga bintana, sa pintuan, ilaw. Yan lang po yung mga source of lights na pwedeng makuha ng halaman, ano. Kaya tinitingnan natin kung ano nga ba yung magta-thrive, magsusurvive at tatagal po, ano, sa loob ng bahay. At yan nga po yung gagawin natin. Iikot tayo dito sa ating garden. Meron po akong 7 sa listahan. Tingnan po natin, ano, kung ano yung itsura nila. Lalo na po doon sa mga baguhan lang na mag-aalaga ng halaman, ano. Tingnan po nyo yung itsura. Tapos po, discuss natin kung paano alagaan at iba pang tungkol sa mga halamang ito. Kaya samahan nyo ako. Sa una po nating halaman itong CC plants o Sambucca samifolias. Yan po yung kanyang scientific name, ano. Isa pong tropical herbaceous perennial plant na talaga namang magbibigay ng ganda sa inyong bahay dahil po sa kanyang itsura na mukhang mga artificial lamang, oh, plastic lang yung datingan niya, no. Kaya yung aesthetic value niya sobrang ganda, no. At ito pong halamang ito kayang mag-thrive sa indirect na sunlight, ano. Maganda po siya na ilagay, no, do sa mga space across the window, ano, yung mga malalapit sa bintana. Pwede po siya diyang ilagay. At ito pong halaman na to, kahit po bright lang, no, na kondisyon o low light, ano, pwede po kahit nga po sa gilid-gilid ng inyong mga room, talaga namang magsusurvive siya, ano. Napaka low maintenance po ng halamang ito, no, dahil po didiligan nyo lang siya kapag halimbawa po na natuyo na yung lupa, ano. Ang pagdi-display po kasi sa loob ng bahay ay medyo tricky, no. Unlike nung nakadiretsa po sa lupa na pwedeng diligan araw-araw, pero sa ganito pong kaso na i-display nyo ang mga halaman, katulad po nitong CC plant sa loob ng bahay, dapat nyo pong tingnan yung kondisyon ng kanilang soil, ano. Kung halimbawa pong basa pa yung soil, wag muna magdilig dahil maaaring ma-overwater kayo, no. At itong mga green na mga samifolia o CC plants, yung mga variety may greens, although mayroong mga kulot-kulot, yan po yung the best, ano, na ilagay natin. Kasi yung mga may kulay po, yung mga variegated, okay naman po sila na ilagay sa bright lang, no, na area o sa low light. Kaya lang po medyo maapektuhan yung kanilang variations, lalo na po yung mga merong pong kulay na black. Ayan po, tingnan nyo, para po ma-achieve nyo yung magandang kulay nung CC plants nyo, kailangan niya ng enough na sunlight. Sa pangalawa nating halaman, ito pong monstera, no.
Itong monstera, kilala rin po sa tawag na Swiss cheese plants, ano. Madalas po siyang mag-trending dahil dun sa kanyang butas-butas na dahon, may biyak-biyak, kaya po nakaka-add ng pagka-elegante, no. Yung kanya pong glossy na leaves, ano, yan po ay nagpapaganda dun sa loob ng ating bahay, ano, kung halimbawa i-display natin siya dyan. Madali lang po siyang alagaan, ano, lumalaki nga po yung dahon nito, no. Pero kung halimbawa po kasing maliit, hindi pa kita yung mga penetrations, yan. Pag nagmamatured at nakumpleto na, dyan po nyo makikita yung kagandahan niya, no, na taglay. Actually, meron po yung mga iba't ibang varieties, no, may mga variegated, time constellations, yan po, ano. Meron din pong mga Adansonii, mga ganito po. Yan, yung pwede nyo pong i-display yan, ano, sa inyong mga tahanan sa loob ng bahay. Kapag halimbawa po medyo lumaki na, pwede nyo i-pull, pero kapag mga single at double leaves po, kaya niya pang mag-stand sa paso, ano. Isa po siya dun sa mga halaman na kayang tumagal sa low light condition. Bigyan lang po siya ng bright na sunlight, ano. Kung mayroon po kayong area na malapit sa bintana, katulad po ng mga living room, dyan po pwede nyong ilagay sila, no, sa mga corner, or pwede rin naman po na yung source of light niya ay galing sa ilaw, ano. Maganda rin po yan. O galian lang po na bigyan siya ng magandang watering, ano. Kapag halimbawa pong tuyo na yung 1 inch ng topsoil niya, dilig na po kayo, no, kasi gusto rin po nito medyo ma-moist. Alagaan din po sa pag spray, no, kung halimbawang nasa loob ng bahay, pwede po spray lang tayo dyan, ano, dahil gusto rin po ng halaman ito yung magandang humidity. Sa pangatlo po nating halaman, ang spider plants, ano. Isa sa mga halamang madaling alagaan, kaya naman pwede po sa loob ng bahay, ano. At ito po yung nag-a-add ng charm sa mga indoor spaces, ano. Yung kanya pong long, narrow, cascading na leaves ay nagre-resemble po, no, ng mga spider legs, kaya po tinugurian niyang spider plants. Nagkakaroon din po yan ng mga babies, ano, ng mga anak, sumusupling, at maganda po siya kung halimbawa yung loob ng bahay nyo ay merong mga hanging area, no. Pwede nyo po siyang ihang dyan, ano, dahil ito po ay magandang hanging plants dahil nga po doon sa mga lumalabas na mga suloy niya, no, na mga stalks, tapos nagbubuo po yan ng another spider, no. Ito po ayaw niya ng direct na sunlight, ano. Medyo ilayo nyo po siya doon sa mga window area, no, kasi ang gusto lang po nito yung bright lang, ano. At ugaliin pong ma-moist yung kanyang mga pinaka soil para po maiwasan natin yung mga brown tips, ano, kasi yan po minsan sa sobrang init, alinsangan, minsan yan po yung reason kung bakit nagkakaroon ng mga brown edges po yung mga dahon nila. Sa pang-apat naman nating halaman, ito pong rubber tree, no. Isa po siya sa mga halaman na napaka-hardy at glossy rin po yung dahon, ano. Kaya sobrang ganda at elegante rin pong ipang-display sa loob ng ating mga bahay. Although ito po ay puno, no, kaya rubber tree yung tawag, na pwede sa labas, kaya rin po niya na mag-thrive at mag-survive sa loob ng bahay. Kaya po marami yung naglalagay, ano, nito. Kaya lang po bigyan siya ng enough na lightning para po hindi mag-droop yung kanyang mga dahon, ano. At yung dark color po ng kanyang mga dahon, yun po yung nagbibigay ng parang kakaibang drama, no, sa inyong mga kwarto o sa inyong mga space, ano, sa loob ng bahay. Low maintenance po siya at lucky indoor plants din, ano, dahil dun sa kanyang mabilog na dahon. At sinasabi nga po na ito ay tumatagal, ano, lalong na't nagsasanga-sanga po siya, no. Maaari pong ma-maintain nyo yung pinaka tayo niyang tubo, pero kung halimbawa po na magsanga-sanga na siya at mag-matured na, pwede nyo po yung i-cut o i-trim, ano, para mas maganda. Sa gayon po, kung halimbawa gusto nyo po magkaroon ng another plants, makapag-propagate po kayo ng rubber tree. Sa pang-lima po nating halaman, ito pong mga peace lily, no. Napakaganda po ng mga dahon niya, ano, yung kanyang green na dahon, ang ganda-ganda pong tingnan dahil nakaka-add po, no, ng kasiyahan. At ito nga po, isa sa mga masuswerte din po
na indoor plants, ano, nagbi-bring po siya ng good fortune and harmony. Perfect na gift din po ang plants na to, no. Sinasabi nga po na isa sa mga reliable, elegant plants dahil po dun sa kanyang puting bulaklak, ano. Kasi kapag ito po ay namulaklak, napakaganda po nung itsura niya, no. At nagsisimbolo po yon ng purity, no. At ang ganda. Ito po, ilagay nyo lang po sa bright na area, no. At ayaw po nito ng masyadong mainit ang paksa araw. Kaya perfect na perfect pong ilagay as indoor plants po, ano, o alagaan sa loob ng bahay. Sa pang-anim nating halaman ay ang mga potos, no, o tinatawag na devil's ivy. Minsan din po ang tawag yan ay money plant, ano. Isa po siyang vining na plants, ano, na meron pong hugis puso na dahon, ano. At minsan po merong mga variations at merong iba't ibang design, ano, dahil sa iba't ibang varieties po, iba't ibang variations yung makikita natin, ano. Pero yung commonly na nakikita po natin itong golden pothos, napakaganda po nitong halaman na to kasi sobrang pwede siya sa lahat ng bagay, no, dahil pwede po siya sa iba't ibang paraan ng pagdi-display, tulad po ng pagdi-display gamit yung tubig, gawing water plants. Pwede rin pong nakahang, pwedeng nakapole, at pwedeng gawa ng iba't ibang design, ano. Dahil ito pong halaman na to, isa dun sa mga halaman na ginagamit sa plant styling, ano, yung pothos. Ito pong mga pothos, madali lang silang alagaan dahil nga po pwede sila sa iba't ibang medium, mayroon pong iba't ibang pag-aalaga, ano. Pero kung itatanim nyo po ito sa soil at ilalagay nyo sa loob ng bahay, make sure lang po, no, na tuyo na yung lupa, ano, kapag halimbawang nagdidibig kayo. Hindi naman po siya mahirap, ano, pero sabi ko nga, once na nilagay ang isang halaman sa loob ng bahay, iba't ibang atake po ng pag-aalaga ang dapat gawin, ano, kasi i-consider nyo na po dyan yung pagkatuyo ng lupa nila, dahil kapag nasa loob ng bahay, mas matagal yung pag-dry ng soil, ano. So titingnan po natin yan kapag halimbawa po mag-aalaga tayo sa loob ng bahay, pati po yung kanilang sunlight requirements. Usually po kasi ito pong mga pothos, lumalaki po sila ng malalaki, no, kapag nakakaapit, ano. Pwede nyo pakapitin sa inyong pader kung gusto nyo maging design, ano. Pero kung gusto nyo naman trip sa mga pole naman, nyo siya pakapitin, ano. Pwede rin naman siya nakahang, kaya lang mas maliit po yung dahon na mapuproduce ng inyong mga pothos, ano, kung gano'n ang mangyayari. Pero habang nagmamature po yung inyong pothos, mas lalong gumaganda, no, habang lumalaki yung dahon. Kung malaki naman yung space po nyo sa inyong bahay, pwede nyo po siyang palakihin. Pero kung halimbawa yung loob ng bahay nyo medyo minimal lang yung space na pwede nyo paglagyan, pwede nyo po siya i-maintain na maliit lang, ano, sa pagitan ng pagpuprune po dyan, ano, or pagkakat po lagi. At sa huling-huli naman po nating halaman, ito pong snake plants. Paborito po ang snake plants na alagaan, ano, at talagang kasama lagi po yan sa listahan, ano, ng ating mga maswerteng halaman, madaling alagaan, mahirap mapatay. Yan pong snake plants, ano, at marami rin po ang may gusto dito dahil dun sa kanyang benepisyong taglay, no, na naglilinis ng hangin. Ang mga snake plants po, o Dracena tripeciata, yan po yung kanyang scientific name. Pwede rin po dyan tawaging St. George Sword, mother-in-law tang, yan po yung mga katawagan nila, no. Pero sa atin, snake plants po yung common name niya, no. Tinutulungan po tayo nitong mag-purify ng hangin. Ito po malakas magbuga ng oxygen, ano, kaya marami din po yung talagang nagkukolekta. At kaya niya pong i-tolerate yung low light conditions. Kapag iniwan mo nga po ito sa isang kwarto na medyo may kadiliman, ano, tatagal po yan, ano, ng napakatagal na panahon at magsusurvive siya. Although yung kanyang mga leaves magkakaroon ng problema, pero isa po ito dun sa mga halaman na kayang yung zero light conditions, ano. At sinasabi nga po, ito yung pinaka-accommodating plants, ano, accommodating house plants. Dahil nga po, kahit po iwanan nyo lang siya,
magsusurvive at magta-thrive po itong ating snake plants. Sa mga tao na sobrang busy sa buhay, maaari pong itong snake plants yung alagaan yung halaman, ano, at pwede sila sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, at iba't iba mga parte ng bahay natin, ano. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog at nalaman nyo na po yung mga halaman na dapat yung ilagay sa loob ng bahay, ano. Doon sa mga wala pa pong halaman sa loob ng bahay, yan po yung pinaka-common at pinaka-madaling alagaan na sa tingin ko po mabubuhay nyo dyan, ano, at talagang gaganda. Ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening or plant styling, creative ideas, yan po, mag-subscribe na po kayo, pindutin po yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!